Panginoon. So, tignan mo yung katabi mo. Amen. Yan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kamukha mo na ba? Kamukha sa Panginoon. Kamukha mo na ba? Ayan. Hawig sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Nakakatuwa kapag nakakaranas po tayo ng himala ng Diyos. Oh, Yung nakakalugod, nakakataba ng puso. Ayan. Yung taong nagdadoubt, pag nakakita ng himala, doon lang, ay, totoo pala. Ayan. Doon lang mag-start na totoo pala. Ayan. Kanina ni Sister papatotoo, kitaan na. No? Yung baga nagbaling nga pundasyon kanon ni Apo Diyos, ibalay na. Tapos kitaan na. Nako, iglisak pumaki. Ayan. So gawin daw nating pundasyon sa ating buhay si Kristo. Huwag sa bahay kasi may mga pundasyon na yan. Ayan. Doon sa buhay po natin. Ayan. Kapag si Kristo ay pundasyon mo, makakaranas ka ng himala. Ayan. Amen. So yung topic po natin ngayon, yung without Christ, nothing. Ayan. No awan ni Kristo ibiyag mo, awan ti say-say ti biyag mo. Basta biyag ka lang, na awan iti maay na. Tama ba yung Ilocano? Maay. Walang halaga. Magkakaroon lang ng halaga, gaya po natin, nagkaroon lang ng halaga ang aking buhay nung dumating po si Kristo sa ating buhay. John 15, chapter 5, verse 5 sa John, basahin po natin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So lahat ng wala kay Kristo, wala po silang magagawa. Ano ba yung magagawa mo? Kalugod-lugod sa Diyos, yung paggawa ng mabuti na nagbubukal dun sa iyong kalooban. Kaiba dun sa mga wala kay Kristo, na gumagawa sila ng mabuti kung ginawan mo rin siya ng mabuti. Kung wala kang makuha sa isang tao, hindi mo gagawan ng mabuti. Tama? Pero kung nakay Kristo ka, dahil siya yung puno, ikaw ang sanga, makakagawa ka ng bunga na mabubuti. Tama ba? Ang sinasabi po rito, yung mga ibang tagapagturo, ang bunga na tinutukoy rito, yung katulad mo. Ang nanatili sa akin at ako'y kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ang gawain ng isang tao, sabi ni Pastora kanina, kapag gumagawa ka ng mabuti, tumutulong ka sa iyong kapwa, ikaw ay mapapaganda sa mata ng Diyos. Tama. Amen. Ang sabi naman ni brother kanina, kapag nabubuhay ka dito sa lupa at gusto mong makita yung kakahinatnan mo pag namatay ka, tanggapin mo, manalig ka kay Kristo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pag namatay ang physical mo. Tama? At kapag tinanggap mo si Kristo, ibig sabihin, hindi na may kahalagaan na yung buhay mo. Makakagawa ka ng marami kang magagawang mabubuti. Amen. At ito yung mga bunga ng iyong pananampalataya at bunga ng iyong pananatili sa Panginoon. Amen? Amen. Romans 12 verse 1. Yan. Basahin po natin. Dito po tayo Romans 12. dinadala ng banal na Espiritu sa bawat isa. Ito po ay may kaseryosuhan Verse 1. at kailangan po natin lumakad kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu. Romans 12 verse 1.
Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ay ninyong katapatang pagsamba. Sa ibang version, Maganda nga rito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Oo. Ganito po yun. Ialay ninyo ang inyong buhay. Ito yung buhay. Sino ang mag-guide sa iyo? Nung nandito si Lord, inaalay ka niya sa Diyos. Bagamat siya ay Diyos, pero iaalay ka sa Diyos dahil nandito si Jesus. Naparito si Jesus, nagkatawang tao, hindi siya nikipantay sa Diyos. Dahil nga yung Diyos Ama nasa langit. Ngayon, para maabot po ang makasalanang mundo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ialay ninyo ang inyong buhay. Habang nabubuhay ka without Christ, nothing. Oo nga. Lahat ng bagay, wala yan sa paningin ng Lord. Walang halaga. Oo. Mahal mo lang yung nagmamahal sa iyo. Tinutulungan mo lang yung nagbibigay sa iyo. Yung hindi nagbibigay, hindi mo na kilala. Oo. Without Christ yun. Nabubuhay ka without Christ, buhay ka lang. Pero walang saysay ang ginagawa mo. Ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay. Amen? Oo. Sino ang nagkwandon? Si Jesus. Sino man ang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay may buhay. May buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mula doon sa kawalan, wala kay Kristo sa buhay niya, ikaw na nakikinig, kailangan mo si Kristo para iaalay ka niya sa Diyos. Iaalay ninyo ang inyong katawan na buhay, ihandog ninyo yung buhay ninyo, buhay na handog. Step 3, banal Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Oo. at kalugod-lugod sa Diyos. So 3 step, without Christ, Oo. with Christ, may hinihiling, banal. Oo nga. Habang naglalakbay ka sa mundo, kalugod-lugod sa Diyos. Ano yun? Yung mga raming bunga, gawa. Amen? Ganito po yun. Si Kristo po, nagpapatotoo, kasama yung 12 disciple. Bihira lang po yung tumanggap, nagpabautismo, at nanalig. Yun po yung naging susi o naging mentor kung bakit po tayo naabot dito sa Pilipinas. Wala na po yung 12 disciple, wala na si Kristo, papaano maging banal yung mga tumanggap sa Panginoon. Hanggang doon lang ba? Buhay ka, unbeliever, tinanggap mo si Kristo o tanggapin mo si Kristo, ikaw ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Hanggang doon lang. Paikot-ikot na lang yan. Bakit hindi sila pumunta sa third step na hinihiling ng Lord? Ihandog ninyo ang inyong buhay bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod. Naiwan na yung iba. Basta may Christ ka, automatic yung Holy Spirit na siyang magpapakabanal sa iyo, magpapabanal sa iyo, wala na. Hindi na tinatapik. So dapat ang Holy Spirit tinatapik doon sa 3 step para ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Para ikaw ay maging handog na banal. Ikaw yung handog na buhay, banal, at kalugod-lugod na yung iyong gawa. Nakita nyo? Na picture nyo?
So dalawang uri po ang isang Kristiyano. Hindi pwedeng nation po natin dalawa, Christian at saka yung M. So without Christ, nothing. With Christ, napakahalaga sa paningin ng Diyos yung nagtatalima sa Panginoon. Mararanasan mo yung kapayapaan na hindi maibigay sa mundo. John 3:16, ano sabi niya doon? Ganun na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sampalataya ay hindi mapahamak. So kapag si Kristo ay nasa puso mo, hindi ka mapapahamak. Amen? Hindi ka mapapahamak. Dahil may buhay ka. At yung buhay mo na yan yung ihahandog niya sa Panginoon, sa Diyos. Diyos Ama. Dahil nga si Kristo wala na rito, nasa langit, pero ang salita niya na pinapa-remind sa atin ng Holy Spirit, siya din ang author kung bakit ikaw na mula dun sa kawalan, nagkaroon ka ng buhay, kahalagaan ng buhay, dahil sa salita niya na pinaalala ng Holy Spirit sa mga 12 disciple para maisulat ang mga salita ng Lord para sa iyo at sa akin. Colossians 3 verse 1. Basahin po natin dito sa Colossians. Sabi roon ay kung binuhay nga muli kayo kay Kristo, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na pinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na sa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yung without Christ, panlupa. Malalaman mo yung mga panlupa, puro panlupa ang kanilang topic. Mga panlupa ang pinag-uusapan. Ginagamit ang salita ng Lord, pero hindi mo na mamalayan na nakaupo, dinadivert nila yan doon sa nasa ng panlupa nila. Example, kung binasa ng isang nagbabasa sa Roma 12 verse 1, ialay ninyo ang inyong buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Ida-divert nila agad. Kapag inalay mo na ang buhay mo, yung treasure mo, ibigay mo sa Diyos. Yung treasure, yung 10%, ibigay mo kasi inalay mo na yung buhay mo sa Diyos eh. Ayan. Ikukot pa nila yung mga naglilingkod sa Lord noong Old Testament. Inlako da amin nga sanikwada sa Kabildi Church. Ayan, di ba? Yun yung mga panlupang usapan. Pero sa atin, ialay ninyo, ano sabi niya? Kung kayo ay muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Paano malalaman na kung paano ka maging banal kung nakatingin ka sa lupa? O pinatanggap mo yung tao kay Kristo, hanggang dun lang. Oo, nag-Bible school ka, hanggang dun lang. Pero pag hindi mo hinahanap kung nasaan si Kristo, malamang isip natin at puso, nandito si Kristo. Pero wala si Kristo rito. Paano ka makapagpapatuloy na kalugod-lugod yung mga gawa mo kung hindi mo alam kung nasaan si Kristo? Kung malaman mo yung Ama at yung Anak nasa langit, malalaman mo specific kung sino
ang tutulong sa iyo para ikaw ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Yung Diyos ba ay nandito? Sasabihin ba sa iyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Nasa lupa. Ganun ba? Hindi. Bagamat ang Diyos ay nasa atin, kapag ninasa mo ang Diyos na walang iba kundi ang Holy Spirit, pag ninasa mo, lulukuban ka. Mapapasayo. Ano sabi sa Acts 1 verse 8? Tanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagbaba ng banal na Espiritu. Paano bababa ang Holy Spirit? Kung wala kang aksyon. Si Jesus, kung hindi niya sinabi, John, bautismuhan mo ako. At nararapat lang na gawin mo yan. Ay, hindi ako karapat dapat kahit magtanggal lang ng sintas ng sapatos mo eh. Ganon ka din si Lord. Ay, hindi. Dapat bautismuhan mo ako. Nasusulat. Ayan. Kung hindi siya pumunta sa tubig at hinarap ni John si Jesus, hindi niya makikita yung Holy Spirit na bababa. Kapag wala siyang pananampalataya sa Ama, dito nung narito sa lupa, hindi niya makikinig, hindi niya mapapakinggan yung tinig ng Ama. Ano sabi ng Ama? Ito ang aking anak. Ito ang aking sinisintang anak. At pagdakay, bumaba ang Espiritu Santo. Tatlo na sila. Napuspos na. At doon na nag-umpisa. Nagpalayas ng demonyo, nag-ministry, nagpagaling, dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen? Doon na bumaba. Paano? Kung tinanggap mo lang si Jesus, walang aksyon. Pwede, makakaranas ka ng himala through the servant of God na control ng Holy Spirit. Paano? Kung ang lahat ay hindi control ng Holy Spirit. Kung wala, panlupa lang iniisip. Paano magkapera? Paano lumaki ang tithes in offering? Paano ka magkaroon ng love gift? Paano ko i-divert yung message ko para kayo ay makapagbahagi ng financial para sa church, para sa mga kailangan. Kung ganon, panlupa yun. Then, pag hindi kayo nagbigay ng 10%, ninanakawan niyo ang Diyos. Imbis na ang sasabihin, kung muli kayong binuhay, nakalakip ni Kristo, hanapin ninyo. Hanapin ninyo ang nasa itaas. Pag hinanap nyo si Kristo, mas higit pa sa kayamanan ang mahanap nyo. Yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, siya yung dahilan kung bakit po tayo magiging banal at yung mga gawa natin, kalugod-lugod. Pastor, napaka-tindi mo walang perfecto. Sagot lang ng matatalino yun. Bakit? Ayaw mo bang maging perfecto? Hindi naman ikaw ang gagawa yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, siya yung gagawa para ikaw ay maging perfect. Para ikaw ay maging banal. Para ikaw ay makakapag-benepisyo. Yung mapapagaling sa pamamagitan ng buhay mo, yung isang tao, tuwang-tuwa yung puso mo. Yung doubting na tao, magli-level up kahit number 1 lang. At least, naka-number 1. Lahat ng tao, kung walang nakitang himala, doubt yan, maniwala ka 100%. Doon ka lang maniniwala kung yung pilay nakalakad. Sure ball yun. Kung yung may sakit,
Gagaling, doon ka lang maniniwala. Kahit nga ikaw na may sakit, doon ka lang maniniwala kapag nakaranas ka ng himala eh. Tama? Pero kahit napakatagal mong mananampalataya, kung hindi mo naranasan yan, basta tuloy lang ang buhay. Ganon. Kaya Pero kung nakaranas ka lang ng himala, kagalingan, ay, ganun pala, totoo pala. Doon mo lang masasabi, totoo pala, 20 years ka na. Di ba? So, kailangan po natin si Jesus Christ. Kapag without Christ, ito yung mga bunga. Galatians 5:19. Lagi po nating, hindi ko laging sinasabi kundi, laging pinaparimain ng Holy Spirit. Bakit kamo? Kapag wala si Kristo, magiging result ng lahat ng bagay ay kasalanan. Magkakaroon ka ng hindi ka makakaalis doon sa kasalanan at hindi maihandog ang buhay mo bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Ito ang manifestation ng mga bad spirit na wala si Kristo sa buhay niya. Kailangan liwanagin po natin para yung buhay po natin, alam natin yung kumukontrol sa atin. Paulit-ulit naman, pastor, yan narinig ko na yan yan ang kailangan mo kasi yun ang reminding ng Holy Spirit. Baka mayroon pa yung spirito ng mga bagay na nagmamanifest sa'yo. 19. Hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid. Manifestation ng kaaway. Hindi mo makita ang spirito ng kaaway, pero makikita mo yung kanyang manifestation. Yung manifestation, makikita mo sa gawa ng isang tao. Pakikiapid. Yung may asawa, nikikiasawa. Buhay pa yung asawa, nikiasawa. Karumihan, kalibugan, pagsamba Diyos sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga alian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo. Tingnan nyo pag narinig mo nung una at may pangalawa, paalala sa inyo na ang mga nagsisisagawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So ito po yung wala si Kristo sa buhay niya. May kumukontrol na ibang espiritu. Imbis na yung espiritu ng Lord ang kukontrol, ibang espiritu. Kasi ang espiritu ni Yahweh, magiging banal ka. Tama? Tapos yung gawa mo, kalugod-lugod sa Diyos. Habang nabubuhay ka rito, siyempre lumalakad ka, nakikichismis ka, kalugod-lugod ba yung sinasabi mo sa Diyos? Oo, kasi nga may kumukontrol sa'yo ng Holy Spirit. Tama? Kapag kontrol ka ng Holy Spirit, mga gawa mo, hindi ko titignan si Brother Edgar kung ano yung may tutulong niya, kundi ang titignan ko, ano yung may tutulong ko na kaya ko sa kanya. Ganon ang isang Kristiyano dapat. Hindi yung pupunta ako kay brother, ano kaya ang may bibigay nito? Ayan. Ano kaya ang may papalit niya sa mga ginagawa ko? Hindi dapat ganon. Ang isang Kristiyano, ang isang na born again, kailangan ikaw ay pagpapala. Tama? Hindi ikaw yung nakabukas. Tama ba? Hindi ikaw yung naka-close. Ikaw yung nakabukas. Ano man kaya mo, kung dua kamatis mo, o di kam kamatis. Ganon. Hindi ikaw ang hihingi, kundi ikaw ang magbibigay, in short. Tama? Magbigay ka ng oras mo, magbigay ka ng talent mo, magbigay ka ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Nagagawa mo yon because of the Holy Spirit, control ka niya. Tama?
Napansin nyo yung mga nilokoban ng Holy Spirit, tahimik. Pag may ayuda, yung without the Holy Spirit, hindi naman lahat, hindi ko sinasabi lahat. Ikaw ang pagpapala sa mga unbeliever. In short, tayo mga believer na control ng Holy Spirit, dapat ikaw ang pagpapala. Katulad yung pinag-pray namin, nanghabak. On my tid na pag-pray na ka. Nanghabak. Based sa Bible, kuna na di Bible ko namin, no dabuting mo kini Apo Dios kin against ka ti masama, manghabak ka. Ay daduma amo ni Apo Dios ti puso, parang nanghabak. Baka ampay nga panahon. Tama? Ngam na muna di puso ni Apo Dios, tapos indulog na ka ni ng servant of God, manghabak ka. Ganon din ang buhay po natin. Kung ang Holy Spirit control ka niya, lahat ng gawa mo kaaya-aya sa Diyos. Kalugod-lugod. So kailangan po natin ang banal na Espiritu. Romans 8:9, dadapot kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dapat kung ang sinuman walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Hala. Pag wala yung Holy Spirit, against ka sa Holy Spirit, hindi ka kay Kristo. Paano mapapatunayan? Sa manifestation ng bad spirit. Ang bad spirit, panggulo ang resulta. Pag wala yung Holy Spirit, pag wala ang Diyos, wala si Kristo sa buhay ng isang tao, yung manifestation ng bad spirit, Galatians 5:19-21, makikita mo sa Kanya. Kung hindi mo makita yung isa, nandyan yung isa. Kung hindi siya nikikiapid, nikikipagtalo sa Kanyang pananampalataya. Kung hindi mo makita yung isa, baka siya ay ano tawag yan? May paninibugho. Napandi may sa church. Siya, anak pa panan. Yung gano'n eh. Pagkakampi-kampi. Ay, si tayo kakadwa. Isuda, bay-bayamon. Hangakas dyan. Ngayon kasi nga talaga, without Christ. Without the Holy Spirit. At dati kanya-kanya. Apay kanya may kat sa bali. Kung natin Holy Spirit kanya may awan ti separate mi nga tao. Oray niya nga nagan ti church mo. Oray inya ka. Inya position mo ti ni Lord. Parehas. Apay ko na. Kami ay isang saksi lang ng Diyos. Kami ay nagpapatotoo lang doon sa kumukontrol sa amin. Kasi nga, sabi rito, ang sinumay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Hindi kay Kristo. Napakaliwanag. Romans 8:9. So, kailangan po natin yung Holy Spirit. Iba yung Holy Spirit kay Kristo, iba doon sa Ama. Pero yung isang magagaling, ang Diyos ay Espiritu, kaya yun yung Holy Spirit. Yun yung Ama, yun yung Anak. Pero hindi po ganon. Kung imagine po natin, nung nagpabautismo si Jesus, may narinig siya at may nakita. Ito ang aking sinisintang anak. Sino yung anak? Si Jesus Christ. So doon pa lang, magkaiba na yung Ama yon. Mula sa langit, tinig ng Ama ni Christ. Tumingala, sino yung nakita niya pababa? Yung Holy Spirit. Holy Spirit, iba kay Jesus Christ. So tatlo na yon. Si Jesus Christ, nagkatawang tao, bagamat siya'y Diyos, hindi nikipantay na Diyos, dahil nga nandito sa lupa, bagamat siya'y Diyos. So tatlo na. So sila po yung may kinalaman sa buhay po natin. Ang Ama ni Kristo, siya yung Creator.
Siya yung gumawa ng langit at lupa at gumawa ng tao. At tayo po yung mga darundon. Ibig sabihin sa Ilocano, salin-salin lahi. Pero gawa pa rin ng Ama yun. Creator. Yung anak. Dahil ang kasalanan lumaganap dahil doon sa mga espiritu na ibinagsak dito sa lupa. Mga espiritu. Si Christ bumaba mula sa langit. Nagkatawan tao dahil espiritu na siya. At nakita niya yung kahinaan ng tao na hindi maputol-putol ang kasalanan at siya ang tumubos. Si Jesus Savior, siya ang tagapagligtas. Wala nang iba. Siya lamang. Ang Holy Spirit, dahil alam ni Jesus na siya ay aakyat na dahil doon sa mga against doon sa katapatan, kabanalan, at totoo, siya ay pinatay. Nung alam niyang ganon, mangyayari, humiling sa Ama. Hihiling ako sa aking pagparoroon ay sa ikakabuti niyo. Sinabihan niya yung mga mananampalataya sa mga lingkod niya. Upang maibigay ang isa pang patnubay, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit iba sa anak, iba doon sa Ama. Ang Holy Spirit, sinasabi sa chapter 3, verse 21 sa Episo, chapter 3, verse 21. Ang sumakanya nawa, Ephesians 3. Nasumakanya nawa ang kalwalatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon ng pagkailanman siya nawa. Dito sa ibang kwan, nasa kanya ang buong gusali. Basahin natin ulit. Hallelujah. Sa isang one brother, Saan? yan sa ibang salin. Ano? Ephesians 3 verse 21. Ephesians 3:21. Oo. Kanya nawa ang kalwalhatian Sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Oo. Sa Roma 3:21. Tinawalan sana ng Diyos ang lahat na sumasampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. 3:21 ano? 3:21. At 3:21. Ah. Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sana ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan, ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpatutong tungkol dito. Di ba yan? Romans 3:21. 3:21. Dadapwat. Yan. Romans 3:21. Ay. Hindi. Ephesians. Ephesians 3:21. Ephesians Hindi, Roma. Romans 3. Roma 21. Yan. 3:21. Dadapwat niya. Datapwat. Yan. Oo. Dadapwat ngayon bukod Sa ngayon bukod sa kautusan ay
pinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Ayan. Yung mga kautusan ni Kristo, galing po ito sa Ama, na dapat lahat ng kanyang sinasabi ay sundin po natin. Amen. Dahil nga po, kapag hindi po natin sinunod ang Panginoong Hesus na siyang dahilan kung bakit po tayo napalapit sa Ama, na yung buhay po natin nawala siya noon at nagkaroon ng Diyos, nagkaroon si Kristo sa iyo at sa akin, kapag hindi po natin, hindi tumalima ang salita ng Panginoong Hesus na mula din sa kanyang Ama, na hindi mo ma-encounter ang Holy Spirit. Ganon po yon. So napakahalaga po na ang ating buhay ay may alay po natin sa Panginoon. Iba yung karakter ng tao na wala si Kristo. So napakahalaga po na si Kristo ay manatili sa atin. Huwag po nating hayaan na tayo ay magiging talunan. Kasi kung magiging talunan tayo, hindi po natin makakamtan yung ipinangako ng Diyos. So kailangan po natin yung aalalay sa atin bilang aalalay habang nabubuhay po tayo rito sa lupa, ay yung Holy Spirit. Amen? Good morning, Pastor. Last verse, Romans 8 verse 35 to 39. Sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutuman, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Gaya na nasusulat, dahil sa inyo kami ay pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Sino yung umibig? Si Kristo. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamumunuan, kahit ang mga bagay na nakasulukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ibig sabihin, sinasabi niya sa atin, pinaparemind sa atin ng Holy Spirit, walang makapaghihiwalay anumang problema, anumang sinasalubong mo ngayon sa pag-ibig ni Kristo. Dahil nasa kay Kristo, sabi niya rito sa last words niya,
ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ikaw na kay Kristo, wala nang kapangyarihan yung mga bagay na ginagamit ni Satanas sa paligid mo. Wala nang effect. Wala na siyang power para ikaw ay mawala kay Kristo. Amen? Ibig sabihin nito, yung na-encounter mong pagsubok, pabasit tayo. Lahat ng pagsubok, mabigat man o maliit, dahil na kay Kristo ka, wala nang effect yun. Tama? Mapagaling ka man o hindi, na kay Kristo ka, yung pagsubok, malaki man o maliit, hindi agbaliw di ayat ni Apo Diyos kanyang, kindi ayat mo in Kristo. Gagawa at gagawa, dumating man yung kahinaan mo bilang tao, gagawa at gagawa ang Diyos ng pamamaraan. Para yung naranasan mong init noong una, mararanasan mo pa rin sa sa ating kasulukuyan. Amen? Dahil nga, kilala mo si Kristo, yung Holy Spirit naman, ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay mapabanal. Kaya yung one po natin kanina, without Christ, nothing. Then, with Christ, lahat ng bagay na ginagawa mo, napakahalaga na. At ang buhay mo, mahalaga. Ialay ninyo ang inyong buhay bilang isang buhay na handog, banal, at kalugod-lugod. So, 3 function o 4 yon. Kapag yung buhay mo, nabubuhay ka rito sa lupa, at tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw na yung inihahandog niya sa Ama. At hindi na natapos doon, ikaw ay magiging banal. Bakit? Walang perfectong tao. Because of the Holy Spirit. Isa pang patnubay. Kaya kapag ikaw ay inialay niya sa Ama, ito yung tumanggap sa akin, ito yung nabautismuhan sa pangalan ko Ama, inihandog ka niya. Pangatlong function, ikaw ay magiging banal sa tulong ng Holy Spirit. At habang kontrol ka ng Holy Spirit, lahat ng makikita sa iyo ng Diyos, kalugod-lugod. Ialay ninyo yung buhay ninyo na buhay na handog, magkakaroon lang ng buhay kapag si Kristo na sa iyo. Banal at kalugod-lugod. So yung Holy Spirit, kung bakit magaganda yung gawa mo. Well, hindi ka na nagsisinungaling, hindi ka na borboritog, hindi ka na nagwiwiting, lahat kaaya-aya sa mata ng Diyos. Amen? Tumayo po tayong lahat at nasahin po natin. Tignan mo, search mo yung puso mo kung si Kristo ay nasa iyo. Kapag nasa iyo at hindi ka pa nabautismuhan, sabihin mo, naniniwala ako kamo. Pikit po tayong lahat. Hallelujah. I-search mo yung buhay mo. Ano ba yung leading? Ano ba yung sinasabi ng Holy Spirit sa puso mo? Ikaw na dati wala si Kristo sa buhay mo, alipin ka ng kasalanan. Manifestation ng bad spirit, mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa mata ng Diyos. Ngunit may nagpakilala sa iyo na si Kristo ay kailangan mo. Ikaw na ay inihandog niya sa Ama. At hindi natatapos yon. Ihandog ka niya yung buhay mo na magiging banal. Wala nang question doon dahil ang Holy Spirit ang siyang tutulong sa iyo
upang lahat ng nagagawa mo sa lupang ito, maging karakter mo ay kalugod-lugod sa Ama. Kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Lord, sino man ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Lahat ng tao, nais ng Diyos, lahat ay maligtas. Hallelujah. Pumikit po tayo. Kung ang Holy Spirit ay parang hindi mo dama, gayahin po ninyo ang panalangin na ito. Pag ang Holy Spirit na siyang magbibigay ng kapanatagan, yung Holy Spirit na mag-guide sa iyo upang lahat ng kilos ng iyong katawan, lahat ng salita mo ay kaaya-aya sa Diyos, kalugod-lugod. Tanggapin mo ang Holy Spirit. Nasahin mo ang Holy Spirit. Siya ang kukontrol sa iyo. Siya yung kapangyarihan ng Diyos. At kitang-kita ng Ama yung puso mo ngayon. Kitang-kita ng anak mula sa langit. At ang angel na nakapaligid sa atin, nag-iingat upang ang mga espiritong nais mag-disturb sa iyo, manggulo sa kalooban mo, sa iyong pananampalataya kay Kristo, ay hinadlangan po nila. Ngayon, tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Kung nadadama mo na control ka pa rin ng espiritong nagbibigay ng kaguluhan sa iyo, nagbibigay ng takot, sundin mo ang panalangin na ito, kapatid. Panginoon, salamat sa oras na ito. Nagagalak po ako at